Class, good morning. This is for SIM 2 from my class into BSMT 211 until BSMT 213 until 4 o'clock kita sa 2:30, 2:13. Anyway, this is a recording discussion. Since nga I will be going to MB or rather training ship Kapitan Gregorio Oka. So anyway, we will just discuss since our topic for this week is all about from the 7th week is all about the moment of the center of the gravity. Since nga nakasolve na to gani kita to sang moment of statistical stability no the same man na siya kay ang G na mo na sa ang center of gravity. Anyway, let me share my screen. So this is our learning outcome, no? Our learning outcome is describe the effect of the center of gravity when the ship is when load. So diri naman na siya, hindi lang siya sa linggi-linggi sa barko, but then pwede mas siya nga nagkarga ka or nagbuhin ka sa karga. Ang G niya gasaka naog man na siya, no? Kung nagkakarga ka sang basta ang moment, no, ang moment of the center of the gravity kung sa diin to ang loaded mo nga kargo dito kasaka ang G mo, no? Kung ginabuhinan mo karga mo panaog mo ng G, no, damo na siya ang ano ang point dira, no, ang center of gravity. Kung may weight kang nadugang, nagapalapit na siya ang weight sa ang gravity sa weight. Kung butang mo sa forward na mo, the same na kung butang mo sa pupa, no? But then atong diriana is all about the center of gravity up and down lang, no? Para i-focus na lang sa up and down. So kung may added nga weight, so ang center of gravity is nagapasaka. Kung ginabuhinan mo sa ang weight, ang center of gravity is kapanaog. Okay? So this is the describe the effect of the center of gravity of the ship when it is loaded. So dire ang ma-factor is sa moment of the center of gravity is the weight and the height, no? Okay. So the center of gravity is a body, no, or the point at which the mass weight of the body may be assumed to be concentrated. It is the point through which the force of gravity is considered to act vertically, downward or upward, with a force equals to the weight of the body. It is also the point about which the body would balance. To, klaro, no? Sa vertically, downward or upward. Samtang ginalodan mo, naga-upward ang center of gravity. Samtang ginabuhinan mo ang weight, panaog man siya sa dalom, no? Okay, kay ang center of gravity kung sa diin ang weight load dito siya makadto. Okay? So the very ano lang, very common example na, no? So ang G, no? Ang G is the center of gravity from the keel. Then the weight loaded kung din makadto ang weight dito na sa kasaka ang G, no? Or either nga putang mo na sa port and starboard dito man na makadto ang G, no, kung may distance. Kung up and down lang siya, this is the height, pero kung shifted cargo, it is the distance, no? The same man nagyapon distance man nagyapon either vertically or horizontally. Okay, so let us now consider the effect of the center of gravity of a body when the distribution of mass within the body is changed. So, effect of removing or discharging mass in is the below the figure. G represent the center of gravity where W. So, take note sa mga letters para sa aton formula later. G represents the center of gravity. Amo magyapon, no? G gyapon na sa previous naton nga mga lesson. Kung mag-shift lang siya ka GG1 or GC ang distance. W represents the mass on board that is being discharged with a distance of d or meters from the center of gravity, which is the G.
So G to G1 or sa aton to na moment of statistical stability GC na siya no distance. So the G move kung sa diin siya ang weight or the angle no. Pwede gani sa to it is about shift listing of the ship. Now here it is all about the loading sa cargo ang aton nga i-tackle dire. So the G to G1 represent the shift of the ship centers of gravity due to discharging the mass. No? Discharging or loading the mass. Okay. In a figure A, it will be noticed that later may figure na diya that the mass is vertically below G and that when the discharge G will remove vertically upward. So, dire na siya nga figure. Okay? Okay, anyway, napasa ko na sa inyo ang kuan mo no, ang module, ang kuan nato ni ang ano ni, ang aton nga PowerPoint. So, ara figure A pag G no. So distance, ang distance pwede vertically or horizontally. No? Okay. So just study the figure. So no, maka-explain ka na kung nagkadto ang G ang nag-G1 no. Kay may weight siya again loaded, no, kay may weight niya again added or may weight niya again buhin. Or either nga ang weight kina-shift lang siya no. Okay. So in figure B, the mass is vertically above G and in the ship center of the gravity will move directly towards to G1. Rin naman no, ang figure B. Okay. So, amo na naman ang formula. Tandaan niyo na tanan niya formula from volume, from Bloch coefficient, damo na nata formula. Dahan-dahan, never, hindi kinanglan i-memorize, but then i-familiarize na ton ka, kinanglan ka balo ta mag-derive. Oh, okay. So, since nga gadamo kinanglan, i-impact man na naton, hindi na kita magsalig nga yang nga tagaan ka formula para makbalo ka. GG1 no or the weight times distance. So weight times distance ano na gani siya? Almost force naman na siya no. Divided by the weight minus the weight. W. Ang weight nga the whole weight minus weight nga gain ang small weight or either added na siya or ginbuhin. No? Okay. So since nga discharging ang ginbuhin mo is the weight nga small W. Amo na discharging na siya. So where GG1 movement of the center of gravity, weight is the mass or the weight, mass or weight, no? Ano by the way, what is ang kinalain sa mass sa weight? The same lang na sila nga tons, no? But then kung weight kin factor gani may acceleration due to gravity. That is the difference. Okay, but then wala man tagi na ano ka pa ang ano kay nga the same man tagyapon dire sa Earth nga 9.8 meters per second squared ang aton nga sa acceleration due to gravity. So okay, weight is the total displacement, then D is the distance of the mass from the G to the center of gravity. Be careful. Anyway, kung ano ta iliwaton ko lang naman mag face to face kita liwat by maybe sa 7 na. Next, di, may harap pa kita makamit pa kita sa 9. Sa 26. Makamit kita sa 26. Okay, dito na kumatag sa ang sang problem solving or karon pwede man matas ako problem solving sa inyo. Okay, so amo na siya no. The same man, wala lang na ang kinalain lang ni is the distance kung sa diin nagkadto idang distance sa baba or sa dalom. So diri naman siya it is weight discharging no. Okay. If uploading naman, GG1 equals the shift of center of gravity is weight times distance, which is the force, no? Or this is the moment, no? Kaya may ara weight times distance, no? Amo na siya ang work na, no? Kaya ang work is force times distance or the weight times distance. Tapos weight over weight plus W, ang small weight nga gindugang. So remember, take note of this formula and
take down notes while I am discussing. Kaya nga, gina-check ko naman, checkan ko naman inyong notebook by the end of the midterm. No? Sa dapadamo-damo, hindi man napadamo-damo, but then kinahanglan kay kabisado nyo notebook nyo, ginasulat nyo, ang mga important things nga isulat, no? Especially mga formula, how to derive formula, and how to apply formula sa problem. How to apply sa problem solving. Okay? Wala ko pa ma-checkan ninyo nga kuan nga exam sa SIM2 since nga ang gin-submit kong exam wala to print out. Supposed to be nami gito ta na kay show your solution. Anyway, okay man kung kabisado niyo tong solution, sigurado ma-solve nito ang exam nga inpasa sang kuan sang RDO. Okay. So the same no, plus na niya man yan no. Just study this figure. Pwede nga screenshot nyo para ikuan nyo for references. Then transfer sa notebook. No? Screenshot, transfer sa notebook. Then somebody gali mag-screenshot para nga may evidence kita nga hindi na kita mag make-up class. So this is the online asynchronous teaching in real time. No? Daw face to face kay mahatag ko karon tasking collect ni class master ang kuan ang inyong task pag-submit sa din sa office. Okay. So anyway, no, that is all about movement of the center of gravity. Kaya ang sunod nga topic is all about listing and so the same man siya. Ang listing nito na solve na naman to sa shift of G, moment of static acceleration. The same man almost wala ni kinalain. Sa previous naton only nga naglain lang ang topic. Pareho lang din nagligad. O, di raman nagabay yung force kasunod lang sa G. Okay, anyway, this is for next week. Now, hatag ko sa inyo tasking, no? Let me stop my screen sharing. Mahatag ako sa tasking. Ibutang ko lang karon sa kwan. Sa inyo sa at the sa ano exact time gid nga ano around the after one lecture na ton kasi ni hatag ko sa inyo then you try to solve applying the formula. So anyway, this is just a formative assessment. Pwede ka open notes no para nga makabisado nyo. But during the summative wala na kinahanglan kabisado nyo no. So I will try nga ami gid man tani ang show your solution sa problem solving kay kung may multiple choice bakal ang inyo bla tentasyon nga mag ano lang magpinalagpat sa choices unlike kung maskin isa duha tatlo ka problem lang show your solution paligban gid nyo kagahaw ma-relay ka mo mag-solve. Anyway, we will try this during our time sa formative na to nga assessment para nga kung in case kid man nga mag multiple choice hindi ka mo palagpat sa answer nyo, try to solve then tagaan ko credit during those times kung may mga multiple choice kid man nga problem solving tagaan ko yung choice kung may mga solusyon ganyo gin-insert sa inyo nga test question sa scorecard nyo. Okay, or PD nga solve ka mo dito skilled sa inyo nga sa margin sa exam kay tapos naman na at least na hindi na ka magamit sang ano basta may ngalan lang inyo nga ano ni nga score answer ano ni ang questionnaire. Pwede dito ka mo solve sa kilid niya. Importante lang na dasigay na yan mong solving kung on exam mo hindi na kinahanglan nga details kid ang imo nga solusyon. Pero kung matry mo nga ang formative na niya sa formative na to detail solution natin but then sa exam na niya nga pressure no time dasigay na yan no pwede nga ma-shortcut mo lang sa pinaka ano answer. Palaan ko man gyapon kung sino kabalo mag-solve kay through sa aton daily nga sa aton weekly nga meeting. Okay? So anyway, dali lang no i-share ko sa inyo ang problem solving ara na sa akon nga Facebook. Okay. Okay, sige. Dali lang. Stop ko lang na or sige lang ihatag ko lang kali ang problem solving sa sa ano after send ko based to sa gin lecture na to no. Try to try to recall to sang sa mga ginhatag ko nga formula no. Anyway,
pwede ko i-stop sharing anay, di ko ma-minimize eh. Okay, amo ko lang ni siguro anay, then stop ko ni anay ang kuan, end ko ni anay ang ano ni, ang ato niya PowerPoint para makakuha ako sa ato niya ah ano ni, example problem para nga hatag ko sa inyo. Dali lang gid ah. Okay, so just wait no, kay ihatag ko ang just wait class. Diri ko na gin ano mong gin ano gin butang ang akong problem solving na tanari Jose. Okay, I will copy this, put in Microsoft Word, then i-share screen ko sa inyo. Okay. So may ano ako gin research nga problem no, on how to narrate with our present topic. Just wait no. New. Okay, ito na to. Okay, screen share ko na. Yan ang class na. Area. Okay, anyway, pwede ko man screen share ang kwan. Just a very little moment para nga may sample ka mo nga problem. Okay, problem number 1, number 2, number 3. So, wala na ganito problem. Hindi na na. Screen share ko ah. Share screen lang ko class. No? Share screen. Ano please makita nyo kung paano ginimo. Okay. So this will be our problem. So may solusyon, no? Tama ka self-explanatory ni sanglit nga gintagaan ko nakamo style kung paano mag-solve, no? Ari ang given. So just study this, no? Kay mahatag naman ako karon sang calculating, no? So anyway, ang pounds ni isla nato ni isang tons lang tani kay kung blokyado na ng pounds na. Anyway, sige lang. Just study this ignore ang pounds kung sa ato na problem sa actual nato nga exam. I-send ko lang ni sa inyo no? Then try to study then ari ang solusyon given the weight. Malis ka nila no, ginauna nila ang solusyon before sang given. Anyway, the same man na pero nami gid man tani una ya given.
So amo ni siya no, ang nakita nyo na hatag ko ni sa inyo. Sa moment nga ko naton kuhaonin naton ang ano ang pounds mahimo na lang ta tons no. Ignore all the pounds, tons lang atong gamiton no. Ignore the pounds, tons aton lang ang gamiton sa solusyon no. Kaya ang 1 ton is 2,200 pounds. Diri hindi mo nila nga 2,000 pounds. So this is metric no, metric nga pounds. 1,000 ton, 2,000, 2.2 supposed to be. Sige lang. 2.2 supposed to be ang ano 1 kilo, 2.2 pounds. Di kaya ang 1 kilo, 1 ton, 1,000 kilo. So, gin-round off lang ni nila actually. Kaya what is 200? 200 pounds sa 2,000. No? So, gin-round off lang ni. But then we will use ton. Hindi, ignore na lang ang pounds sa solusyon. So, pero neblas ang moment equals 20 pounds times 12 feet. Kaya ni English system mo, supposed to be con metric. Anyway, no problem gid. Kaya nga, sa barko, hindi lang metric system. Pag abot mo sa Panama to, feet ang ginagamit, US feet. But then, ang standard subong isa is meter kag tons kag meter. Sige lang, ano na lang ni at least ano ni makabalo man ta sa mag-compute sang feet, no? Just study, ignore the later kay ano ko na ang sa meters. Mahatag ko meters later sa kwan gid sa problem gid nga ipakwan. Ihatag ko sa inyo. Anyway, just study this. I-send ko lang ni sa inyo nga sa GC, no? Then mahatag ako karon problem solving ano na ton kag meter ang aton unit. Okay? So this is just an example class on how to solve no. Anyway, although nga tons feet kag pounds ni diri but the same na ang solusyon. Nag-unit lang na nagdideferensya. Okay? So ma-end lang ko diri anay no. Then we will just follow up next Thursday. Okay? So stop kong sharing, i-send ko ni sa inyo sa atong GC at the real time. Okay? So thank you very much class. Good luck and God bless.